Mapagpalang araw sa ating lahat. Panibagong araw na naman para tayo ay matuto. Welcome to our virtual classroom. Pahinga muna si Sir Jeff bilang isang artista at tayo ay mag-proceed sa ating lesson kasunod doon sa nauna nating ginawang video. So ito class ay changing improper fraction to mixed number. Whereas kabaliktaran nung ginawa natin doon sa una nating video. So bago tayo mag-proceed, review muna tayo. Importanteng lagi nating maalala at matandaan kung ano ba ang part ng fraction. First, tingnan natin itong nasa taas. Sa tingin ninyo, anong part to ng fraction? Yes, that would be the numerator. How about this one, yung nasa baba? Ano kaya? Very good. That is denominator. So, can we visualize yung nasa screen ninyo as improper fraction? Yes. What improper fraction is being visualized? Paano nga yun? We only need to count the shaded part of the figure. So, bibilangin natin lahat. So, dito, bilangin natin. 1, 2, 3, 4, 5. Sa isang buong bilog na yan, meron siyang 5 na shade. So, meron tayong ilang na shade na buo lahat. 1, 2, 3, 4. Meron tayong 4. 4 na tagli 5, so that would be 20. So, i-count natin itong nasa dulo. 20, 21, 22, 23. Tama ba bilang nyo? 23. So, that would be our numerator, denominator. Numerator. So, what would be our denominator? Simple lang, bilangin natin kung ilang part ba yun equally divided. Nabilang na nga natin kanina, ilan nga yun? Ulitin natin. 1, 2, 3, 4, 5. So that would be our denominator. So ano kayang fraction yon? Anong improper fraction ang nakuha natin? That is 23/5. That is an improper fraction. Next, ay kaya ba nating i-visualize? Same representation or visual representations. Kaya ba natin siyang i-visualize as mixed number? Kaya ba nating pangalanan as mixed number? Yes, kaya natin yung pangalanan as mixed number. Anong gagawin nga natin? Bibilangin lang natin kung ilan yung na-shade talaga na buo. So ito, bibilangin natin. Ito, na-shade na buo, 1, 2, 3, 4. So yan, nakulayan talaga lahat yan or na-shade. So meron tayong 4. So ano yon? Yun yung magiging buong number natin or yung whole number natin. So anong gagawin natin kasunod? Isulat lang natin yung whole number na yon. Tapos, kukunin natin itong fraction itong hindi nakulayan lahat or na-shade lahat. So, bilangin lang natin yung shaded part para magkaroon tayo ng numerator. Bilangin natin, 1, 2, 3. So, meron tayong 3 na numerator. Ilang beses ba siya hinati ng pantay-pantay? So, bilangin natin, 1, 2, 3, 4, 5. So, yun yung magiging denominator niya. Kaya yung ating fraction na nabuo or nakuha natin based doon sa visual representation ay 4 and 3/5. So, ganun din ang gustong sabihin sa inyo na ang mixed number at ang improper fraction or ang improper fraction at mixed number may equivalent sila na value. Or pwede natin siyang i-rewrite as improper or a mixed number. So, meron bang paraan para ma-solve natin ang isang improper fraction to mixed number na hindi tayo nag-visualize o hindi tayo nagdo-draw? Meron. Susundan lang natin yung process na to. First, we need to write the given fraction. So, anong fraction ang naipakita kanina or na-visualize? That is 23/5. Next, ang kasunod natin gagawin ay i-divide natin yung 23 kanino? Sa kanyang denominator. Sino ang denominator? 5. So, kapag na-divide na natin yan, titingnan natin kung ano magiging sagot. So, iisipin mo sa sarili mo, ilan 5 ba ang kasya sa 23? Or 23 divided by 5. So, kasya dyan ang 4 na tagpa 5. Ilan yung 4 na tagpa 5 na yon? Yun ay, ilan? 20. So, kasya dyan ang 4 na tagpa 5. At yun nga ay 20. So, ilan ang kulang natin? Galing tayo sa 20 para maging 23. Ilan? 3. Yun yung kanyang remainder or yung kanyang butal. O remainder ang tawag doon. So, the remainder is 3. So, paano natin siya i-rewrite as mixed number? Una, itong pinakasagot, ilalagay mo siya as whole number. Etong butal or yung remainder niya, yun ang ilalagay nating numerator. Tapos, ikakopy lang natin ang denominator. Walang kahirap-hirap sa denominator kasi hindi naman siya nagbabago. Kung anong denominator kanina, yun pa rin yun. Hindi mo siya babaguhin. So, medyo nalilito pa ba?
Okay, for sure nalilito pa, kaya liwanagin natin. So let's have our practice, ano? So yan pala pag re-rewrite, ano? Yan, nire-write na natin as mixed number. Ngayon, kailangan na nating mag-practice para lalo pang maintindihan ang ating lesson. So, I will give another example. Pwede nyo akong sabayan, ano? Pwede nga itong i-solve lang sa isip, ano? First example ay pula ba or itim? Itim na lang ang ating gagamiting marker. So, ang given natin ay 15, 12. So, anong gagawin nga natin? First, kailangan muna nating i-divide si numerator kay kanino? Kay denominator. So, 15 divided by 12 lang. So, madali lang. Ilang 12 ba ang kasya sa 15? Malamang, isa lang. Ano? So, ilan yung isang tagti-12 na yon? 12. Yan. I-minus mo lang dyan sa 15. Yun na yung remainder niya. So, ano yan? 15 minus 12 ay ilan? 3. Ano? So, yan ang kanyang remainder. Ano? So, ang magiging sagot doon sa ginawa mo ay, wait. Ang sagot ay 1 remainder 3. So, paano natin siya i-rewrite as mix number? Ito, ilalagay natin as whole number. Yan. Yung remainder, ano to? Ito magiging numerator. Saan makikita yung numerator? Sa taas. Sino ang denominator? Kopyahin lang natin kung anong denominator ang binigay. So, 12 ay hindi yan mababago. Kaya 1 and 3, 12. Ano? So, yan yung ating nung nire-write natin yung improper fraction as mixed number. So, burahin muna natin to para magkaroon tayo ng another example. Next example ay 14, pula naman, 14 fifth. No? So, anong gagawin natin? Di-divide lang natin yung numerator, kanino? Kay denominator. Plus, pwede rin tayong gumamit ng long division, ano? So, paano natin gagawin? So, 14, i-divide natin, kanino? Kay 5. Ilang 5 kasya sa 14? O 14 divided by 5, ilan? Dalawa lang. Ilan yung dalawang yon? 2 times 5 ay 10. Subtract lang natin. 14 minus 10, ilan? That would be 4. So, si 4 na ang ating remainder. Kaya 2 remainder 4 ang sagot. So, paano natin siya i-rewrite as improper fraction? Dito na lang sa baba para meron tayong Dito na lang tayo sa baba para meron tayong mapagsulatan. Yan. Paano natin siya i-rewrite? Siyempre, kailangan lang nating ilagay itong 2 as whole number. Tama? Tapos, si remainder ay ilalagay natin sa taas kasi siya ang numerator. Tapos, itong denominator ay hindi naman magbabago. Kukopyahin mo lang. So, ang sagot natin ay 2 and 4 fifth. So, yan yung bago niyang, nung nire-write natin, yung improper fraction as mixed number. No? Next. Burahin natin ulit para magkaroon tayo ng another example. Ano? Pagpasensyahan nyo na si Sir Jeff at naninibago dito sa whiteboard na ito, ano? Na susulatan ni Sir Jeff. Next. Paano naman kapag ganito ang nakikita nyo? Ano? Diba, diniscuss ko na sa inyo yung types of fraction. Considered ba to as improper fraction? Yes. So, kapag ganyan na nakikita nyo, simple lang. Napakadali. Mabilis lang gagawin niyo. 12 divided by 12, ilan? 1. So, yan na yung pinaka-sagot. Hindi mo na kailangan mag-isip. Kaya nga pagka ating visualize yan, ay makikita natin na nakulayan lahat. Ibig sabihin ay isang buo siya or one whole siya. Ano? Isang buo. So, next. Last na example na to para kayo naman, ang mag-try. So, another example would be 35, 8. Ano ulit ang gagawin natin? Divide lang natin yung numerator. Kanino? Kay denominator. Anong denominator? 8. Saka natin sasagutan. Paano natin sasagutan yan? So, i-divide lang natin. Pwede tayong gumamit ulit ng long division kapag kayo ay nalilito or eto muna. So, paano ba natin siya i-solve mentally? Ano? So, gagawin natin, ay gagamit tayo ng ibang kulay, pula na lang. So, gagawin natin, iisipin natin, ilang 8 ba ang kasya sa 35?
So, 8 times 1, 8 times 2, 8 times 3, 8 times 4. Ilan yun? 8 times 4? 32. So, kasya yung 32 dito sa 35. So, ilan nga yun? Yun ay 4 na tag-8. No? So, i-minus lang natin yan. 35 minus 32. 35, bawasan mo ng 32. Ilan? 3. So, ang remainder natin ay 3. Paano natin siya i-rewrite? 4. Saan natin ilalagay yung 3? Sa pinakataas kasi siya ang numerator. So, ano ang denominator natin? So, yung denominator ay hindi magbabago. 8 ang denominator, kaya mananatiling 8 si denominator. So, yan na yung na-rewrite natin na improper fraction to mixed number. So, paano natin siya gagawin? As long division. Baka doon ka mas nadadalian, ano? So, gagawin natin, maglo-long division ka lang. So, 35 divided by 8. So, 35 divided by 8 ay 4. 4 times 8 ay 32. 35 minus 32 ay 3. So, 4, remainder 3. Paano nga natin siya ulit i-rewrite? Sino ang whole number? 4. Gagawa ka ng bar. Sino ang numerator? 3. Sino ang denominator? 8. Dahil hindi siya magbabago. Ganun lang. Napakadali lang. So, kapag marunong ka mag-divide, mag-add, or mag-subtract, dahil yun ang process ng division, mas madali or mas simple lang itong gagawin. Pero kapag ikay nahihirapan doon, talagang mahihirapan ka. So, dahil sigurado naman akong naintindihan nyo na, kaya nyo na itong gawin. Gawin nyo na ito sa inyong math notebook. So, 1 to 5 lang naman yan. Kaya nyo yang gawin. Again, if natapos na yung video at hindi pa kayo tapos magsulat dyan sa mga given na yan, i-post nyo lang yung ating video para magawa nyo lahat yan. Lagi nyong tandaan, hindi lang fraction ang kayang magbago, pati ikaw. Mula sa improper, kaya mong maging better version, just like becoming a mixed number. Kaya magpatuloy sa pagkatuto. Hanggang sa muli, paalam at kita-kits sa ating susunod na lesson.